Gilas Pilipinas panalo kontra New Zealand. Kumusta po mga solid? Malaking bagay ang panalo na ito para sa Gilas Pilipinas. Ngunit sa kabila nga po ng panalong yun, hindi po matatawaran ang ginawa ng bawat player ng Gilas Pilipinas. Na ako nga po'y nanood ng live sa laban na ito at nakita ko po kung ano yung hindi nakita ng mga ilang content creator. Nasa umpisa nga po ng laban, dinumina ng New Zealand Tall Blacks ang ating Gilas Pilipinas. Nawala nga pong naisagot dito ang ating koponan. Pero after timeout ni Coach Timcon, dito bumulusok ang Gilas Pilipinas sa pangunguna po ni Kai Sotto, Justin Brownlee at ganoon din si Dwight Ramos. Pero habang dumidikit ang Gilas Pilipinas, may sagot pa rin dito ang New Zealand. Ito sa pangunguna po ng kanilang veteranong guard na si Corey Webster, na kahit nga po anong ibato nito sa 3 points area, perimeter, mag-drive man to ay siguradong pasok. Kundi man pasok, meron nakukuwang foul to. Na naghalinhinan nga po yung mga guards natin dito, si Scottie Thompson, Chris Newsome, Dwight Ramos, pero still nakukuha pa rin itong maka-score. Na talagang napapaaray kami pag pumapasok yung mga tira ni Corey Webster. Pero mga solid, noted dito ni Coach Jude Flavel si Justin Brownlee na talagang pinaasawa. Grabe yung pagbabantay rito, pinipisikal, na talagang makikipagpalitan na ng muka yung bantay ni Justin Brownlee. At tila talagang pinapagod si Justin Brownlee nang nagbabantay sa kanya na long hair ng New Zealand. At ganun din si Junmar Fajardo mga kasolid. Sa aking napanood, talagang tinatalo siya ng big man ng New Zealand sa pwestuhan sa ilalim. Na mukhang nahirapan talaga si Junmar Fajardo versus sa big man ng New Zealand. Pero yung isang mali ng head coach ng New Zealand na si Jude Flavel, na parang nakalimutan niya ang ating idol Kai Sotto, na mukhang walang believe sa ating idol. So ang naging multa, umiscore ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists ang ating idol Kai Sotto. Sinamahan pa ng 2 blocks. Double figure na naman ang ating idol Kai Sotto. Pero sa nakita ko mga kasolid, kinatay ng New Zealand ang ating Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng mga outside shooting, particular sa 3 points area. Na marami nga po sa players ng New Zealand Tall Blacks ay talagang shooter sa 3 points area, na doon nga po nagagawang dumikit, lumayo ng New Zealand sa Gilas Pilipinas. Actually, sa third quarter na nakakuha ng Gilas Pilipinas yung rhythm nila sa laro. Na lumamang nga sila ng 10 points dito. Nasa papasok nga ng fourth quarter, eto na. Inalagaan na nila yung kalamangan nila. Humigpit yung kanilang depensa. Sumabay na rin sila sa bigayan ng 3 points. Nasa huli nga po nakakuha ng Gilas Pilipinas yung kauna-unahang nilang panalo kontra New Zealand Tall Blacks. Pero overall analysis, nahirapan po ang ating Gilas Pilipinas sa pisikalan na ginawa ng New Zealand Tall Blacks sa atin. Although nabantayan ng gusto si Justin Brownlee, hindi naman siya nalimitahan sa scoring. Na kung napanood nyo yung second to the last 2 free throw ni Justin Brownlee na parehas pong mintes, napakamot na lang ako ng ulo kasi sabi ko pagod na. Na after nga nun, dito na nag-step up ang ating idol Kai Sotto. Meron nga siya ditong mga crucial free throw at block, na dito nga sinelyohan na ng Gilas Pilipinas yung kanilang panalo. Maraming salamat po and God bless.